Nakakalungkot kay Greg Popovich, nag-step down na sa Spurs bilang head coach. LeBron ayaw magbigay ng pay cut sa Lakers next season. At Warriors ginaya ang Lakers. Puro small ball hanggang sa huli. Update sa NBA playoff bracket nang maipwersa ng Rockets ang Game 7 laban sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi inasahan ni Mitch Johnson na magiging head coach siya ng San Antonio Spurs kahit pa pansamantala lamang. Ngayon, sa kanya na ang team. Si Johnson na nagsilbing acting coach sa huling 77 laro ng Spurs ngayong season ay opisyal ng magiging bagong head coach ng team matapos ang anunsyo ngayong araw ni Greg Popovich na siya'y magbibitiw bilang coach at tututok na lamang bilang presidente ng basketball operations ng team. Si Popovich ay naging head coach simula pa noong 1996. Ipakikilala si Johnson bilang bagong coach ngayong Martes sa San Antonio. Hindi ko inakala na ang pagpasok ko sa Austin Spurs mahigit 9 na taon na ang nakalipas ay hahantong sa ganitong pagkakataon, ani ni Johnson matapos ang regular season. Minsan talaga nakakatawa kung paano ka dinadala ng iyong paglalakbay at ang pinakamalalaking sandali ay nagmumula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang Spurs ay isang prangkisa na nagbibigay ng mataas na halaga sa pagpapatuloy ng tradisyon. May tinatawag na Spurs Way at iyan ay naging pundasyon ng team sa loob ng mga dekada. Kaya't hindi nakakagulat na si Johnson ang napiling kahalili. Sa halos isang dekada niya sa organisasyon, napatunayan ni Johnson sa pamunuan ng Spurs, sina Popovich, Spurs Sports and Entertainment CEO R.C. Buford, Managing Partner Peter J. Holt at General Manager Brian Wright ang kanyang kakayahan at potensyal. Lubos kaming natutuwa na si Mitch Johnson ang magiging susunod naming head coach, sabi ni Holt. Sa loob ng 10 taon niya sa organisasyon, nakita naming taglay ni Mitch ang tamang mga pagpapahalaga, kakalmahan at potensyal upang pamunuan tayo sa hinaharap. Nakuha ni Johnson ang trabaho ng halos walang abiso. Nagka-stroke si Popovich sa arena ng team sa San Antonio noong Nobyembre, ilang oras bago ang laban nila kontra Minnesota Timberwolves. Pansamantalang pumalit si Johnson at itinuloy ang papel na yon sa buong natitirang bahagi ng season. Nanalo siya ng 32 laban at natalo ng 45 sa panahong iyon. Ngunit ang record na iyon ay naitalang kay Popovich dahil siya pa rin ang itinuturing na opisyal na head coach. Kapag si Johnson na ang opisyal na mag-coach sa pagbubukas ng susunod na season, iyon ang ika-78 pagkakataon niyang pamunuan ang team, ngunit magsisimula siya na walang record maliban na lamang kung gagawa ng eksepsyon ng NBA. Nang matapos ang season, sinabi ni Spurs star Victor Wembanyama na may tiwala siya na gagawin ng organisasyon ang tamang desisyon. May tiwala ako sa organisasyon at may tiwala rin ako kay Mitch na mag-e-evolve sa papel na yan, ani ni Wembanyama. Kaya tingin ko ay nasa mabuti tayong mga kamay. Si Johnson ay nasa Spurs organization na siya ng 9 na taon at sa huling 5 taon ay nasa San Antonio siya. Siya rin ang naging coach ng Spurs sa NBA Summer League sa Las Vegas. Habang pinapanood siya ni Popovich halos sa bawat galaw, kahit nasa audience lamang. Nagsimula siya sa affiliate team ng Spurs sa G League sa Austin, Texas. Bago iyon, naging assistant coach siya ng University of Portland noong 2016. Naglaro si Johnson sa Stanford bilang isang 4-year starter kasama sina Brook Lopez, Robin Lopez at Landry Fields. Naglaro rin siya sa G League at sa Europe. Anak siya ng dating NBA player na si John Johnson at may 4 na anak, sina Tasia, Tatum, Johnny at Jameson kasama ang kanyang asawang si Jessica. Lubos akong nagpapasalamat at pinararangalan sa natanggap kong pambihirang oportunidad, ani ni Johnson. Nagpapasalamat ako kina Coach Pop, RC, Brian at Peter sa pagtitiwala sa akin upang ipagpatuloy ang ating kultura at nangangako akong ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang ipagmalaki ako ng mga fans ng Spurs. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si LeBron James ang nakatanggap ng pinakamalaking sahod sa kasaysayan ng NBA. Ayon sa Spotrac, umabot na sa mahigit 528 milyon ang kinita niya sa buong karir niya sa court. Ngunit sa ilang bahagi ng kanyang karir, pinili ni James na tanggapin ang mas mababang sahod upang tulungan ang kanyang team na makalaban para sa kampyonato. Pinili ni LeBron James na tumanggap ng mas mababang sahod upang makabuo ng mas malakas na team sa Miami Heat na nagbigay daan sa pagkuha kina Dwayne Wade, Chris Bosh, Udonis Haslem at Mike Miller. Pagbalik niya sa Cleveland Cavaliers, bumalik siya sa pagtanggap ng max contract
bilang suporta sa ibang players, ngunit sa loob ng sumunod na dekada, palagi na siyang kumita ng pinakamataas na sahod. Si James ay tumulong sa Lakers noong nakaraang off-season sa pamamagitan ng pay cut para makuha ang ilang free agents, pero hindi nagtagumpay ang team. Ngayong off-season, hindi inaasahang uulitin niya ang sakripisyo. Sa kabila ng mahusay niyang performance, natalo pa rin ang LA Lakers sa unang round ng playoffs. Kung mananatili si James sa mataas na sahod, malilimitahan ang galaw ng Lakers sa pagkuha ng bagong players, mawawala ang ilang options sa free agency at trades, at mababawasan ang flexibility ng team sa off-season. Maraming galaw ang Lakers na hindi posible kung hindi magbawas si James ng sahod. May hanggang Hunyo siya para magdesisyon, pero kakaunti ang malalaking pangalan sa free agency ngayon kumpara noong nakaraan. May sapat na shot creation sina Doncic at Reeves, pero kulang ang Lakers sa mga role players na gumagawa ng maruruming trabaho. Kailangan nila ng starting at backup center, pati isang defensive guard. Noon, handang magsakripisyo si James para sa isang star tulad ni Thompson, pero ang mga target ngayon ay hindi kasing sikat. Gayunpaman, tulad ni Nickeil Alexander-Walker, mas tugma sila sa pangangailangan ng Lakers. Kung wala silang dagdag na spending room, kailangang maging malikhain si Rob Pelinka sa pagbuo ng roster at mamili sa pagitan ng paghahanap ng tamang role players o paghikayat kay James na magbawas muli ng sahod. Sa kahit anong paraan, malaki ang trabaho ng Lakers ngayong off-season. Ipinakita ng Timberwolves kung gaano pa sila kalayo sa pagiging tunay na contender at kakailanganin nila ang lahat ng posibleng paraan para mabawasan ang agwat na iyon. Sa huling balita, napilit ng Houston Rockets ang Game 7 matapos talunin ang Golden State Warriors ngayong araw sa Game 6. Sa kabila ng inaasahang pagtatapos ng serye sa home court ng Warriors, na ipanalo ng Rockets ang ikalawang sunod na elimination game. Maghaharap muli ang dalawang team sa do-or-die Game 7 at ang mananalo ay makakalaban ng Minnesota Timberwolves sa ikalawang round. Hindi na bago kina Stephen Curry at Draymond Green sa playoffs at ngayong season ay tinutulungan sila ni Jimmy Butler. Samantala, may balanseng opensa ang Rockets na pinangungunahan nina Alperen Sengun, Jalen Green at Amen Thompson. Bagamat may home court advantage ang Houston, itinuturing pa rin silang underdog dahil sa kakulangan sa playoff experience. Si Fred VanVleet ay muling bumalik sa dating forma habang naging epektibo rin sina Sengun, Thompson, Green at Steven Adams na naging susi sa pagbawi ng momentum pabor sa Houston. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga veteranong players, hindi nila makuha ang kontrol ng laro, lalo na't nabibigyang pansin lang si Stephen Curry ng depensa ng Rockets. Tabla ang serye at ang mananalo sa Game 7 ay haharap sa Minnesota Timberwolves sa second round. Sa kabilang banda, dalawa na lang ang natitirang hindi pa desididong first round playoff series. Magho-host ang Denver Nuggets ng laban kontra Los Angeles Clippers sa Linggo at ang mananalo ay haharapin ang Oklahoma City Thunder sa Western Conference Playoffs. Pagkatapos nito, magho-host ang Houston ng laban kontra Golden State sa Lunes at ang mananalo ay makakalaban ang Minnesota Timberwolves. Narito ang kasalukuyang estado ng playoffs. Eastern Conference Semifinal Matchups: Number 1, Cleveland Cavaliers versus Number 4, Indiana Pacers. Number 2, Boston Celtics versus Number 3, New York Knicks. Western Conference First Round Results: Number 1, Oklahoma City Thunder versus Number 8, Memphis Grizzlies. Memphis eliminated. Number 2, Houston Rockets versus Number 7, Golden State Warriors. Series tied 3-3. Number 6, Minnesota Timberwolves versus Number 3, Los Angeles Lakers. Lakers eliminated. Number 4, Denver Nuggets versus Number 5, Los Angeles Clippers. Series tied 3-3. Cleveland versus Indiana schedule May 4th Game 1 in Cleveland, May 6th Game 2 in Cleveland, May 9th Game 3 in Indianapolis, May 11th Game 4 in Indianapolis, if necessary, May 13th Game 5 in Cleveland, May 15th Game 6 in Indianapolis, May 18th Game 7 in Cleveland. Celtics versus Knicks schedule May 5th Game 1 at Boston, May 7th Game 2 at Boston, May 10th Game 3 at Madison Square Garden, May 12th Game 4 at Madison Square Garden, if necessary, May 14th Game 5 at Boston, May 16th Game 6 at Madison Square Garden, May 19th Game 7 at Boston.